Galit sa adik? Ginawa niyo ng presidente. Bleh. Nakakadiri. Luod. Hugawan. Damak. Si Manang Aimee ninyo nagkalat na naman. May bago pa ba? Maayong adlaw Pilipinas ug sa atong mga tigpaminaw nga mga bisdak. Ayun na nga, matagal na daw gumagamit ng pinagbabawal na droga ang kanyang kapatid na si Bongbong Marcos. Uy, Aimee, eto lang masasabi ko sa'yo. Ang ina ninyong lahat. Nice. First of all, you just admitted to the entire country na matagal nyo nang niloloko at ginagago ang taong bayan. Second of all, mas lalo mo lang nilinaw at ina-admit na ang war on drugs ni Digong ay peke, fake, for the show lang. What the f***? You really thought your confession was something new and something explosive. Matagal na naman yung allegation na yan. May prinisinta ka bang bago? Walang awang pinagpapatay ang mga mahihirap, sospek pa lang. Yung iba doon, napagbintangan lang or napag-initan, tinaniman ng ebidensya, nakabulagta, naliligo sa sariling dugo. Pero kanay mong igsuon dugay naman dai mo kabalo nga adik. Pero nilako nyo pa rin sa taong bayan. Ginawa nyo pang presidente. Such a painful and angering reality na kapag mahirap ka, kapuspalad, tigok agad. Pero kapag makapangyarihan ka, napapakiusapan naman pala ang tatay Digong nyo. Akala ko ba, zero tolerance. Mas lalong naging malinaw na for the show nga lang at peke, yung drug war ng tatay nyong karton. Grabe no, ang kakapal ng mukha niyo. For many years, kami yung pinipinta ninyo na protector ng addict, protector ng drugs. And yet again, pinapahid niyo lang pala sa amin kasi nga kayo yung tunay na may gawa. Galit sa addict. Ginawa niyo ng presidente. Ay, ikatawa na lang nato ni. Grabe ang pagbinuang sa atua. Hoy, Aimee, feeling mo naman naging hero ka sa mga revelasyon mong wala namang laman. Di mo kinakulyante, di mo kinasanto yan. Mas masahol ka pa sa taong ini-expose mo. What the f***? Well, I see a beast willing to sell her own soul, her own blood, and even her own country, all for power, maintaining power, and political convenience. Malas mo ngayon. Sinusuka ka na ng mga Marcos, at sinusuka ka na rin ng malaking portion ng Duterte supporters. Do you really think they still trust you? Kung kaya mo ngang ilaglag ang sarili mong dugo, how much more them? So, Aimee, unsay next move nimo? Mag-ilis og apelyido? Aimee Duterte? Diyan ka na nga. Bye! Sabi nila, ako daw ay krung-krung. Ilang beses pag naobserbahan mo, may diferensya sa pag-iisip. What? What the f***? Ako daw ay baliw. Going to hell. Ina ninyong Maraming espekulasyon ngayon na lumalabas sa social media patungkol sa mga video ni Sara Duterte at sa kondisyon ng kanyang pag-iisip. Hindi naman tayo doktor sa pag-iisip, pero alam natin yung may diferensya. Wala. Sa lingwahe ng ordinaryong Pilipino, may topa. Ako daw ay wala sa tamang pag-iisip. Kikilabutan yung bawat Pilipino. Kaya, imagine mo yung asal na nilalabas niya, pinapakita niya. Ninyo. Wala ito sa tamang katinuan. Oh my God! Nagtama-tama na silang lahat. Kulang pa nila ako. Kung titingnan mo yung buong karakter niya at pag-ukupan niya ng posisyon, hindi talaga siya karapat-dapat bilang tao.
pupugutin niya yung ulo ng presidente, nagmimik pa nga siya, di ba? Ang Pilipino ayaw na ng ganong klaseng pamumuno. The Filipinos are intrinsically religious eh.